Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rebecca T. Año Nuevo. Welcome dito sa aking channel, ang Sansandali. Kung kayo po ay napadpad, nagawi o sumadya, salamat po at samahan ninyo ako sa pagkakataong ito. Ang pamagat ng aking pagbabahagi ngayon ay ang salitang mapagpaimbabaw. May tandang pandamdam ito sa tuwing sasambitin ni Jesus sa kanyang mga talinghaga. Mga mapagpaimbabaw, ilang beses niyang inulit at ipinagdiinan. Nalilibot tayo ng mga mapagpaimbabaw. Nagmamalinis sa labas, kumukumpas ng pangangatwiran, binabaligtad ang sinasaksihan, tumatalikod sa kasagraduhan ng sumpa. Kung sa ating matatanda ay sasabihin, naglulubid ng buhangin kapag ang tao ay nagsisinungaling, at kung nagkukunwa ay inilalarawang nagpapalit ng kulay, nagbabalat kayo, balimbing, nagmimistulang ulupong, parang hindi kumikibo pero bigla kang tutuklawin at lilingkisin hanggang mapugto. Kung may isang bagay mang tinutuligsa at kinapupuotan si Jesus, ito ay ang gawain ng mga mapagpaimbabaw. Iyon din ang gawain ng mapagkunwari, mapagpanggap, may dalawang mukha, nagpapalit ng kulay, ng daraya, ng iisa sa kapwa, mga bulaan. Isa sa masidhing talinghaga ni Jesus ay ito. Mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabuktutan at buto ng mga patay. Ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Pero ang totoo ay punong-puno ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa linggo ng Palaspas, ginugunita ng Katolikong simbahan ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kahapon ay punong-puno ng tao ang simbahan. Punong-puno ng mga may hawak ng palaspas. Naghintay ang mga tao sa bendisyon ng pari. Hindi ganito karami ang nagsisimba tuwing linggo. Pero kung bakit kapag may okasyon o pista, dagsa ang tao sa simbahan. Gusto ko ang tunog ng palaspas dahil mahinahon. Halos awit ang pagdantay at pagsagi ng palaspas sa isa't isa. Isang pagtitipon niyon ng mga palaspas para papurihan ang pagdating ni Jesus. Malinis, luntian, banayad, walang pag-iimbot, tigib ng kagalakan, anong dakila sa kapayakan ang mga dahon. Parang walang puwang ang masamang loob. Pero, sino ang mag-aakala na sa parehong larawan ng pagpupuri at karangalan, doon din magmumula ang karahasan at kalupitan, ang walang katarungang paghatol at paghuhukom sa pinag-alayan ng pagmamahal. Sa kanyang sarili ay makikinita ni Jesus ang magaganap ayon kay Lucas. Darating ang araw, sabi niya, na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. Hindi maglalaon ang parehong madla na sumalubong sa kanya nang may pagpupuri ay magkakaisa din sa pagsigaw. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Kaya, sa isang banday, may pangingimi ako sa mga mapagpaimbabaw. Hindi ka ligtas sa mapagkunwari at laging maiisip ang pagbabanta. Kung si Balagtas nga ay nagsabi, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim. Nasa ubod ng pananampalataya at hindi matatalikuran ng sino mang nagpapahayag ng pananampalataya na hindi siya kabilang sa mga magtataksil.
Walang sino mang matapat sa sarili ang maglalakas loob na dumagok sa dibdib at sabihin, hindi ako magtataksil kailanman. Ganyan ang sinabi ni Pedro, hindi ba? Ang pinakaginigiliw na alagad ni Jesus. Nauna ang kapalaluan ng kanyang pangako na magsisilbi ng matapat upang pagkatapos 3 beses niyang itatatwa si Jesus mula ng dakpin ito ng mga kawal. Saka lang siya maaalimpungatan dahil tumilaok ang manok sa wakas. Ang tinig ng tandang bilang palatandaan na nakalimot siya sa kanyang pangako. Ito ang unang nais kong ilatag na bukal ng hapis na walang lunas bilang tao. Masakit mang aminin at tanggapin, nasa lahi at kasaysayan ng tao ang pagtataksil. Dahil tayo ay tao, walang sino mang ligtas sa pagtataksil. Walang makapagtatatwa na hindi magtataksil. Gaano man ang pinakamatayog at pinakamalalim na lunggati, nakasunod ang anino ng pagtataksil sa bawat isa sa atin. Paano nagaganap ang pagtataksil sa pagitan ng nagtaksil at pinagtaksilan? Ang ikalawang nais kong sabihin, nagtataksil ka lamang sa pinakamalapit at pinakaginigiliw. Kung baliwala ang isang tao para sa iyo, hindi titimo ang anuman sa iyong pagtatangka o pagkilos. Bumali-baligtad ka, umalis-bumalik, umurong-sumulong, walang kabuluhan ang iyong pag-iral o di pag-iral. Nagaganap ang pagtataksil at ang sakit na dulot nito dahil sa malalim na ugnayan ng nagtaksil at pinagtaksilan. Ikatlong punto. Ang kabaligtaran ng pagtataksil kung gayon ay walang iba kundi pag-ibig sa kabila ng anyo nitong malayo sa perpekto. Maraming pilas at pilat, maraming kulang at labis. Bilang tao, iba't iba ang ating iniibig. Sarili, una sa lahat, pamilya, kaibigan, trabaho, propesyon, pagkain, bahay at ari-arian, pribilehyo at oportunidad, luho, kayamanan, edukasyon, reputasyon, pangalan, kalusugan, katanyagan, tagumpay, mga bagay na nagbibigay ng kaalwanan o ginhawa sa katawan, sa isip at sa espiritu, at sa kabuuan o pangkalahatan, minamahal natin at pinahahalagahan, nangungunyapit tayo sa buhay. Walang matapat sa sarili, naaamin at aako, iniibig ko ang kabiguan, ang kamalasan o ang kamatayan. Pinapalis at pinapaalis natin ang masamang espiritu, ang sakit, ang sakuna, ang sala kapag may dinaramdam ang katawan, ang kasalanan kapag nais nating maghugas ng kaluluwa at magbalik loob sa Diyos. Kaya nakapangingimi, totoo, ang pagtataksil. Hindi mo alam kung kailan ka dadalawin, kukumustahin, at bigla na lang sasaksakin sa dilim. Nangyayari ang pagtataksil kapag hindi natupad ng sinisinta ang inaasahan mo sa Kanya. Si Jesus, akala ng mga tao ay mamumuno sa kanila sa pakikidigma upang pabagsakin ang abusadong imperyong Romano. Kabaligtaran sa kanilang inaasahan, ang papel na ipinakilala niya at ginampanan ay bilang tagapagtambuli ng kapayapaan. Kaya maaaring sabihin sa isang banda, nagtaksil si Jesus sa taong bayan. Hindi niya pinagbigyan ng kanilang inaasahan. Kaya ano ang kanilang ganti? Nagtaksil ang taong bayan kay Jesus. Sa loob ng 1 linggo na ginugunita natin ang buhay, sakripisyo at kamatayan ng anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa mga Kristiyanong sumasampalataya. Ang parehong madla na pumalakpak sa pagpasok niya sa Jerusalem, ang sisigaw na ipako siya sa krus.
Kaya bang dalhin ng inyong imahinasyon ang ganitong kalupitan ng tao sa kapwa? Kung bibigyan ng ranggo ang pagtataksil, may maliit ba o may malaking pagtataksil? May magaan ba o malubha? Kung ang pagtataksil ay nagmumula sa labas, patungo sa loob ng pinagtataksilan, kung iyon ang iyong papel, wala sa iyong bigat ng konsensya at pananagutan. Sa halip at mas angkop na sabihin marahil dahil ikaw ang nasaktan o nagimbal, ang nasa iyo ay ang tampal ng natuklasan. Sasabihin mo sa sarili, kaya pala itong gawin sa akin ang itinuring kong matalik na kaibigan, kapatid, kasintahan, magulang, anak. Kaya pala akong talikuran ng pinagkatiwalaang pinuno pagkatapos ng aking pagsisilbi ng matapat. Nakikipagbuno ang pinagtaksilan sa sariling salamin. Ano ang aking naging pagkukulang? Ano ang aking naging kasalanan? Bakit mo nagawa ito sa akin? Ito ang ikaapat na nais kong tukuyin tungkol sa pagtataksil. Ang kapalaluan ng sarili, ang pinakamalubhang tuksong nais idambana ng dyablo sa atin. Tinatanong sa malimit ng taong nagdaramdam, naging mabuti akong nilalang? Bakit nangyari ito sa akin? Sumunod ako sa iyong mga utos, bakit hinayaan mo pa rin mangyari ang lahat sa ganitong himig? Bigla'y inuusig natin ang Diyos na hindi nakikita, ngunit pinaniniwala ang naririyan. Kaya nga kung naririyan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit nangyari ang ganitong pagtataksil sa akin ng isang labis na minamahal? Bakit ako nagdurusa? Dahil mas matanda na akong di hamak ngayon mula sa batang sarili na ang pakiramdam ay parang pasan-pasan ang daigdig sa tuwing nasusugatan ng karanasan. Ang simple kong sagot sa tanong ay pabalik na tanong. Bakit hindi? Kung may inibig man ako o iniibig at nagtaksil sa anumang dahilan, at may mga musta sa aking nararamdaman, ibabalik ko ang sagot na nasa pagitan ng tila pagwawalang bahala at pagsuko sa biro ng tadhana. Ganoon talaga ang buhay. Noon ay mahirap maintindihan ang inang ko, ang aming lola. Kung ano ang iniiyak niya sa tuwing Semana Santa at dinadatnan kong nagbabasa ng pasyon. Nangingilid ang luha. Ang naiisip ko habang pinagmamasdan siya. Ganun ba kalakas ang imahinasyon? Bakit parang nandoon siya sa bawat tagpo ng paghihirap ni Jesus? Bakit parang isa siya sa mga babaeng nananaghoy dahil walang magawa sa kamay ng may kapangyarihan? Kung tutuusin, ano ba ang hihigit pang sakit sa pagtataksil laban kay Jesus na ipinako sa krus, hinubaran at ipinahiya sa lahat, nilibak at niluraan hanggang kamatayan, gayong wala ni gabuhok na napatunayang kasalanan ang sa kanya'y nagsakdal. Nasa simbahan ako noon ng Quiapo minsan nang una kong maunawaan iyon. At nanliit ako at napahiya sa sarili. Gaano na itong sakit na dinaramdam ko ng labis-labis samantalang paulit-ulit taon-taon tuwing banal na misa. May isang anak na walang kasalanan, ngunit nagparaya sa kabuktutan ng krus. Ang ganting tanong na bakit hindi? Bakit hindi? Sa tanong na bakit nangyari ito sa akin ay pagwawaksi sa palalong sarili. Bakit hindi maaaring mangyari ang trahedya ng buhay kung nabuhay akong mabuti sa kapwa ay pagkamulat sa pribilehyo ng pag-unawa sa pag-iral? Hindi lahat ay nagtatanong at ibig makuha ang sagot sa tanong. Ano ang silbi ng buhay ko dito sa mundo? Sa mas karaniwan, bakit
At para kanino ako nabubuhay? Ang paghahangad at pagdarasal na hindi masaktan at hindi mapagtaksilan kailanman dahil naging mabuti kang tao ay halimbawa rin ng pagpapaimbabaw. Hindi tayo nabubuhay para maging mabuti, para gantimpalaan pagdating ng araw. Pinagpapasyahan nating maging mabuti sa kapwa dahil iyon ang nararapat. Ang kapwa ay kapatid at bawat isa sa atin ay kawangis ng Diyos bilang dakilang manlilikha. Kung ikaw naman ang nasa posisyon ng taksil, nagtalusira sa pangako, tumalikod at tuluyang naging tampalasan sa sinabi mong iniirog, ang panalangin ko ay humugot ka ng malalim na buntong hininga, na parang iyon na ang huli. Si Pedro ay walang nasambit pagkatapos niyang itatwa si Jesus ng 3 beses. Tumangis siya ng tumangis, ganoon ang paglalarawan. Ang pagtangis na iyon ay parang balon na hindi mauubusan ng luhang sasalukin. Ganoon nang makilala ni Pedro ang kanyang kasalanan. Kung ang tao ay nagpadala sa tukso ng pagtataksil sa unang beses, mayroon na siyang disposisyon para magawa ulit iyon. Parang kasalanan niya na nagiging adiksyon, inuulit-ulit. Walang sapat na kasiyahan sa una o ikalawang paghitit. Sino kung gayon ang unang pinagtataksilan ng isang taksil kundi ang kanyang sarili? Hindi na ang kaibigan o ang kasintahan, kundi ang sarili. Parang tuluyan siyang pinaglahuan ng kapasidad na maging matapat sa salita, parangalan ang salita sa pagtupad ng bigat ng salita. Dahil sa mga pangyayari sa kasalukuyan ng bansa, dahil sa mga pangyayari sa kasalukuyan na sinasaksihan ng lahat ng mga lumalahok at nakikipagbuno sa kapalaran at kasaysayan ng bansa, na itatanong ko bilang pagninilay, kapag may padron ng pagtatraidor sa maliit man o malawak na espasyo ng pag-iral, masasabi pa bang tao ang isang halimaw ng pagtataksil at pagtatraidor? Wala siyang awa, una sa sarili. Wala siyang katiting na pagpapahalaga sa kahulugan ng dangal. Kapag naririnig natin o napapanood ang tahas na pagsisinungaling paulit-ulit ng mga nasa kapangyarihan, may kasabay na tawa at pagmamalaki. Ang traidor ba ay tao pa? Ang traidor ba ay nag-iisa o lehyon ng mga kampo ng diablong sumanib ng tuluyan at lumamon sa kanilang kaluluwa? Ito ang ikalimang ibig kong sabihin tungkol sa pagtataksil. Bagamat lahat tayo ay may anino ng pagtataksil bilang mga tao, hindi tayo naging tao para mabuhay na mas malaki ang anino kaysa sa liwanag at init ng araw. Hindi tayo nabuhay upang maging taksil sa sarili, sa kapwa, sa bayan, sa Diyos. Nabubuhay tayo upang maging unang matapat na alagad sa sarili, sa kapwa, sa bayan, sa Diyos. Napakapayak ng karunungan bilang paalala sa lahat. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. O sa kabaligtaran, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Nakasalalay ang batas na ito, hindi sa anino ng pagtataksil, kundi sa liwanag ng malalim na pagmamahal. Bilang pagtatapos, ang nais kong iwanang tanong para sa ating lahat. May pagtataksil bang mapapatawad o hindi na kailanman karapat-dapat mapatawad? Daghang salamat sa pakikinig. Gamitin natin ang panahong ito para makapagnilay. Huwag nating pairalin
ang mga mapagpaimbabaw, ang mga taksil, ang mga traidor sa ating paligid. Sa habag ng Diyos, iligtas natin ang sarili sa kapahamakan na tayo rin ang may likha. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Rebecca T. Año para sa talim ng talinghaga, para sa iisang bandila, para sa Diyos at sa kapwa, sa maliit ngunit malayang puwang ng sansandali.